Hindi na alam ni Rafael kung saan niya hahanapin si Moises ngayon at inaalala naman ni Grace ang galit ni Moises para sa mga sagrado. Ang sabi ni Rafael na sinubukan ni Moises na maghiganti at patina sa kanya. Sinabihan ni Grace si Rafael na huwag itong mag-alala. Naniniwala siya na mabuti ang kalooban ni Moises kagaya ng kanyang tunay na ama. Sa araw ng kasal nila Justin at Felicia, kahit labag sa kalooban ni Felicia na pakasalan si Justin, sumagot pa rin siya ng I do para sa kaligtasan ng kanyang ina. Noong natapos na ang kanilang kasal, sinalubong kaagad sila ng mga pres. Nagtanong si Shaira kay Justin kung may masasabi ba siya sa mga naninira sa kanilang pamilya. Ang sagot ni Justin, it's okay. Sa mga taong marunong pumili na kung kanino man na dapat maniniwala, anong balita na dapat pakikinggan. Makakaasa sila nandito siya at ang kanyang lolo Jaime kasamang administrasyong Villacroz sa kanilang makakaya, puprotektahan nilang lahat ng mga mamayang Pilipino. Ngunit sa kanilang paglabas sa City Hall, nakaabang naman ang nagprotesta sa kanila. Nandoon din si Moises na tinitingnan niya ang mga sagrado at hahanap siya ng pagkakataon para makalapit kay Justin. Nakisali na rin sina Melanie at Grace sa pagrarally nila Frop Elmer sa Malacanang para pababain sa pwesto si Juancho. Galit na nga si General Arevalo na mas lalong dumadami na ngayon ang nagprotesta. Pati na sa City Hall, sa Malacanang at sa plaza ay nandoon din sila. Kaya inutusan niya kanyang tauhan na magdagdag ng mga military sa bawat lugar para makontrol nila ang nagprotesta. Gayon pa man, sobrang nagulat si Frop Elmer na may bago silang kakampi na hindi niya inaasahan, ay walang iba kundi si Prof. Vargas. Sobrang masaya siya nito dahil sa wakas, nagising din ito sa katotohanan. Nilapitan nila Grace at Melanie ang mga pulis para bigyan nila ito ng maiinom. Sinabihan ni Grace ang mga pulis na alam niya na mga pagod na rin sila at nakiusap siya nito na tama na. Kinuha naman ng mga pulis ang tubig na ibinigay nila Grace at Melanie. Sobrang masaya ang lahat dahil tanda na ito sa pagkakaisa nilang lahat. Pinupuri pa nilang mga kapulisan sa kanilang pagsakripisyo para sa kapayapaan ng bansa at pinapasok na nga sila sa loob ng Malacanang. Habang si Juancho, inutusan niya kanyang mga tauhan na barilin nilang lahat ang nagprotesta. Ngunit hindi sununod ng kanyang mga tauhan ang kanyang inuutos at umalis na lamang siya sa palasyo na siyang ikinatuwa ng labis ng mga nagrarally dahil nagtagumpay sila na palayasin si Juancho sa Malacanang. Naghuhugas na nga ng mga kamay si Juancho at sinabi na niya sa mga pres na suko na siya dahil ayaw na niyang may masaktan pa ng mga tao dahil sa inuutos sa kanya ni Jaime. At nagalit ng gusto si Jaime sa paglaglag sa kanya ni Juancho. Pati na rin si General Arevalo, inilaglag na niya si Jaime at may warrant of arrest na para kay Jaime upang hulihin ito. Sobrang masaya naman si Divine dahil ito na ang pagbagsak ni Jaime. Sa wakas, nakabalik na nga sa pwesto si Lazar at sisimulan na niyang paniningil sa mga taong sakim sa kapangyarihan, lalong-lalo na kanyang kuya Jaime. Magpakamatay naman si General Arevalo para takasan niya kanyang mga kasalanan. Habang si Jaime pupunta na siya ng ibang bansa para takasan ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Pero hindi niya alam na ipinaalam na nga ni Divine kay Lazar ang planong pagtakas ni Jaime. Magtatagumpay kaya si Jaime sa kanyang pagtakas? Yan ang ating abangan sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.